Magandang araw mga lods. Meron tayong re-referent washing machine. Ang sabi, hindi daw umiikot pagka may laman na yung washing machine niya. Nilabhan ko, umiikot naman. Kaya lang, nung sinilip ko sa ilalim yon, tumatagas pala yung tubig mga lods. Ayan o. Kaya delikado to. Kailangan ko na munang i-stop to dahil mayayari yung motor. Yan mga lods. Nilabhan ko para mapatunayan ko talaga. Pabihira. Hindi nyo alam na may-ari na itagas pala yung gearbox. Kaya palitan na natin yung gearbox niya mga lods. Yan. Kasapin ko na muna yung may-ari nito. Sabihin ko palit na ng gearbox. Sila na ang bumili. Kaya yan mga lods. Hintayin na, abangan na natin. Yan mga lods. Sidrain ko na muna itong tubig para mabaklasan natin sa likod. Yung may-ari ay bibili pa ng gearbox. Mayroon na ito sa liluan mga lods na bibili. Dito sa may lungsod sa amin. Kaya ayun, yung may-ari ang bumili. Yan, habang bumibili yung may-ari ng gearbox, baklasin na natin to para pagdating niya, sandali na lang at makabit na natin agad. Yan, baklasin na natin to. Umpisa na natin. Kaya ito, tatanggal ko na muna itong mga wiring dito sa loob. Bago natin tanggalin yung mga tornilyo dyan. Saka nakapa ko yung kapasitor mga lods, basa. Talagang hindi pala namalaya na may-ari na yung tubig pala tumatalsik nito. Yan, baklasin na muna natin tong kapasitor. Yung wiring pala niya. Yan, baklasin natin ito lahat. Para mamaya pagdating na may-ari, ready na. Madali lang naman yan. Pag gagawa mga lods, tanggalin lang natin yan. Tapos katingin natin. Kulay sa kulay lang pamaya para pagkabit natin. Saka hindi natin malilito yan. Tatatlo lang ang wire niya mga lods. Papuntang itaas. Yapos na muna natin to habang kinakat na natin yung mga wire dyan. At yan, dito tayo magtatanggalan ng tornilyo. Palibot lang naman yung mga lods. Yan, tanggalin natin yung may electrical tape. Tanggalin muna natin yung mga tornilyo dyan, palibot. Para mabaklas natin yung kalahati niyan. Maghihiwalay yung itim at saka puti. Maghihiwalay yan mamaya pagka natanggal natin yung palibot na tornilyo. Kaya pause ko na muna ito mga lods. Sandali lang naman yung paggagawang ganyan. At yan, natanggal ko na yung mga tornilyo niyan. Kaya lang medyo matigas hilain. Pero hindi pwede sa akin yung matigas-tigas na yan. Kailangan natin ng diskarte dyan. Yung nahubot na natin. Siya nga pala mga lods, okay nag-voice over lang dahil dito may nagkakantahan. Kaya voice over muna tayo mga lods. Yan, kinakapa-kapa ko. Talagang tingnan nyo yung gearbox mga lods. Punong-puno pala ng tubig to eh. Tumatagas talaga oh. Napapasuka na. Yung gasket niyan, wala na yan mga lods. Kaya pinapasok na ng tubig. Palit talaga tayo dyan. Buti nga hindi nayari yung motor nito. Buti at pinagawa agad ng mayari. Mahal pa naman ang motor. Was motor mahal dito. Baka maabot 1.4. At ito yung bago mga lods. Yan pakita ko sa inyo. Bago, ito yung bago. Alata naman, maputi pa. Tapos ang problema nito mga lods, hindi magkaparehong haba, pastilan. Pambihira. Ito naman, ito challenge natin ngayon. Paano to? Yan hindi magkasing haba. Hindi kaya sumabit, hindi kaya sumayad yung nito mamaya. Pambihira. Laking diferensya. Nakakarating inches. Paano ba ito diskarte nito mga lods? Diba diskarte ko dito? Bala na, diskartehan natin to. Yan mga lods. Pambihira. Yan po nasa na natin. Tapos tingnan nyo mga lods. Pakita ko sa inyo, maliit din yung niyan. Maiksi pa yung Tsaka maliit pa. Maluag ito doon sa butas niya. Ayan mga lods Maiksi na. Maiksi na. Tapos
Tingnan nyo mga lods, yung dulo ng gearbox mamaya. Mas maliit yan. Maluwag sa butas yan pagpasok natin mamaya, yung gearbox na yan. Ito yung mahirap pagka hindi na hindi na tama yung ating pinabili. Yung diskarte natin dito, paano ba? Okay. Nagdadalawang isip. Kabit kaya natin o ano, yan o. Maluwag na maluwag yan sa mga lods. Dahil maliit yung ano, mixi na yung ihin yan. Maliit pa yung bilog na yun. Yung sa may ano ng, yung may inaano ko, hinihila-hila ko. Maliit yung ano niyan. Pambira. Maluwag na maluwag. Diskarte nito mga lods. Gawa natin to ng diskarte to. Yan, testingan ko, pinasok ko mga lods. Talagang kitang-kita yung ano do. Makikita mo talaga yung butas, masisilip mo yung tubig niyan. Patay ang motor niyan. Talagang hindi makakapundo ng tubig yan dahil butas na butas. Ayan ang tayo mga lods. So, yan ang tayo nyo. Yan, tuturo ko yan. Yan yung maliit yan. Kaysa doon sa malaki. Sa una, malaki yung bilog nun. Kaya paano ba diskarte nito? Hanap siguro ako ng ano mamaya. Rubber gasket. Hindi naman pwede yung dati dahil maliit. Tapos hindi aabot. Maiksi rin yan. Pastilan. Yan o. Yan, ganito na lang gawa natin mga lods. Pagpalitin natin yung takip ng bago at ng luma. Ang gagamitin natin yung luma. Dahil yung bago, maliit ang ano size. Kaya pagpalitin natin yan, testingan natin kung kakasya rin ba. Diskartihan muna natin kung paano ba. Yan, tanggalin ko na tornilyo muna mga lods. Yan. Yan, tanggalin natin yung takip niyan. Papalit natin yung luma. Testingan muna natin kung kakasya rin ba. Itong luma ang gagamitin natin. Yung takip lang naman. Yan. Kinakalawang na. Yung iba sumusunod pero yung iba ayaw. Kalawang na. Kaya esprehan natin. Esprehan muna natin. Pang ano ng kalawang. Yan. Palambot-lambutin na natin para mana yung langis, yung spray natin. WD-40. Yun. Yan na. Malambot na. Tanggalin natin lahat yan. Sana magkasya mamaya lods. Doon sa bago, yung takip na yan, yung ating gagamitin. At kung habang ano kaya resulta niyan pagka pinagpalit natin, testingin natin. Ngayon ko lang ito magagawa. Yan mga lods, pag natanggal yan, yan yung ating ipapalit doon sa bago. Dahil maliit ang size ng bago. Maluwag doon sa may butas doon sa mamaya maluwag. Kaya malaki ang ano butas, yung hindi siya kasya. Dahil na maliit ang size ng bagong nabili. Kaya yun yung gagamitin natin, yung takip niyan. Tingnan natin kung anong magagawa natin dyan. Dahil first time ko itong gagawin. Kung pwede ba. At yan, linisan muna natin. Bago isukat natin doon sa bagong nabili. Kung pwede bang yan ang takip natin. Linisan muna natin ulit. Saka yan. Kunin natin yung bago. Tangtangan natin yung takip. Yan, sukat natin. May problema mga lods. Hindi papasok yung yung bago. Yung dati. Yan hindi papasok yung dati. Dahil yan kung mapapansin nyo, mayroong 4 na haligi. Yan. Samantalang itong bago, wala. Saka maliit talaga, hindi magkapsukat. Dahil yung kanyang 4 na haligi, hindi papasok doon sa bago. Yan. Dahil yan, haharang. Yan yung tutusok doon.
Tsaka maliit talaga yung bago. May konting diferensya. Talagang magkaiba. Kaya gawin natin, testingan natin, lagariin yung 4 na haliging yan. Kung pag natanggal yan, kung papasok ba yung seat talaga, yung walang puwang, para hindi makalabas yung tubig. Kaya lagariin naman natin yung 4 na haliging yan. At yan, nalagari ko ng 4. Testingan naman natin pagpasok ngayon kung papasok ba ito doon sa bago. At yan, nalabas ko muna at tingnan kung ano pang. Ito, may tagas din ito mga lods, kaya ating linisan. Tapos lagyan natin mamaya ng sealant ba o kung ano malagay natin mamaya para hindi magkatagas dyan. Lagay natin, tingnan natin. Yun, magkasit naman. Yung bago, wag na natin to pakialaman. Wag na natin anuhin, baka masira. Baka yan ang gamitin natin mamaya pagka hindi umobra yung ating discarding yung dati. Ating kakabit. Yan, tingnan natin kung kakasya itong bagong ay yung luma doon sa bago. Yan, kakabit natin. Nako, yun ang sinasabi ko mga lods. May siwang, may butas, yung hindi magkasit. Pambihira. Ano ba to? Siguro ito na lang bago gamitin natin. Hanapan na natin ito ng diskarte para kumasya doon. Pambihira. Ngayon ako naka-encounter ng ganito. Hindi magkasukat kasi yung gearbox nga nabili. Yan, ito yung pinutulan natin. Ang problema, hindi naman matakip. Mga lods, mapasok nga pero hindi matakip. Ayan, kita nyo, may siwang. Yan, kita nyo. Yan, may siwang. Hindi pwede ito ikabit mga lods dahil wala rin, tatakas din to dahil napakalaki ng clearance. Paano ba makita? Yan, ganyan yan. Yan, laki ng clearance mga lods. Hindi pwede to. Sayang. Gagawin natin to, ibalik na natin itong dati. Yung bago. Suli na lang natin. Gahanap na lang tayo ng gasket. Gahanap tayo ng rubber gasket. Yung mga ito yung dati niya dito. Diyan. Sa dating dito, dati ring. Diyan. Dati dito to. Huwag na natin itong gamitin ito mga lods. Ito yung gamitin natin. Isa. Ito. Pagka linisin na natin. Ito yung ring ang gagamitin natin. Gasket. Tingnan na natin baka pumede. Ito yung lalagyan natin dito para sumikip kasi napakaliit ito mga lods. Yung dati malaki yung bilog, ito malaki yung bilog nya, ito malaki to kaysa dito na maliit. Yan, maliit lang to. Ito malaki. Kaya maghanap tayo ng rubber gasket nya. Ito, lagyan natin. Yan, dyan. Tapos, testingan lang natin mga lods. Lagyan natin. Ewan ko ba kung bakit nagkaubusan ng gearbox. Sa sugod, wala na rin to. Walang mabili. Sa liluan, ito last na to. Hindi pa magkasukat. Sayang naman. Kaya diskartehan muna natin pagka pumede, dahil pagka susulit namin to pagka hindi talaga po pwede. Ewan ko kung pwede pa ba sulit to na kabit na natin. Bahala na, diskartehan natin muna to. Yan, sana huwag nang tumagas yan. Tapos kabit natin yung pulley mga lods. Yan.
wala, kabit muna natin. Suli muna natin para matestingan natin kung tatagas ba yun. Lagyan muna natin ng tubig lumya sa ibabaw. Sa taas pagka natayo na natin. Yan. Yan, natayo na natin mga lods. Yan. Lagyan mo natin ng tubig. Tingnan natin sila ilalim mamaya kung may tagas. Yan, nilagyan natin ng tubig. Yan na, may tubig na. Tapos tingnan natin sila ilalim mga lods kung may awas, may tagas ba. Ayan yung gearbox. Mukhang wala naman. Hirap makita. Liit kasi ng ano. Yan yung motor. Tapos yun yung gearbox mga lods. Tingnan natin. Yun, wala naman tumutulo. Wala naman tumutulo. Yan, sana hindi na tumulo to para hindi na makabili ulit yung may-ari ng gearbox. Yan o. Wala namang tagas kanina, wala namang tagas sa baba, mga lods. Yan mga lods, babalik na natin yung wiring. Tatlo lang naman ang wiring yan. Yan, isang yellow, isang pula, saka isang brown, ay yung maroon. Brown na nga, parang maroon pero parang brown. Yan na yan, tatlong kulay na lods. Saka hindi naman tayo mahirapan dyan dahil magkakulay yan. May pinutol ko lang yung dulo niyan. Pag susuli, hanapin lang natin yung kakulay niyan. Doon natin ikabit. Yan, ganyan lang naman kasimple yan mga lods. Dahil yung kapasitor, di ko naman pinutol yan. Yan. Wala, tapos dyan kabila, yellow. Ganyan lang naman yan, dahil tatlong wire lang naman yan pagka kayo gagawa. Pagka ganyang single tab lang naman yan. Ganyan lang, tatlong kulay. Ito may dryer, kaya lang sira na yung motor. Kinuha nung unang nagawa. Sabi, re-repairin daw, re-rewind. Hindi na ilang taon na daw lumipas, hindi pa bumalik yung kumuha ng motor. Kaya yan, kinonvert na lang natin yan. Kinonvert na natin yung wire na lang natira dyan para sa wash motor lang yan. Para washing. Yan, wala tayong pan, kaya tape lang ang gamitin natin mga lods. Okay rin naman yung tape dahil naka-ano naman yung tape para sa pag i-insulate. Pag insulator din naman yan, maganda rin naman yan dahil yan naman required din ng ano. Yan ang gamitin. Pero mas maganda kung mayroong umbrella. Pero wala. Kaya wala rin akong ganun. Kaya yan, electrical tape na lang gamitin natin. Yan, tayo babalot lang ating i-insulate para hindi delikado. Tapos ilagay lang natin yan sa medyo mataas na lugar para hindi pagka nagkabasaan hindi agad mababasa dahil nasa taas na pisto. Yan, shout out nga pala sa inyo mga lods. At sana kung umabot kayo hanggang dito, pwede bang paki-like, paki-comment po at paki-hit na rin yung notification bell. Kung kayo ay naawa naman, pwede mag-subscribe na rin po dahil napakaliit pa ito ating munting channel. Shout out nga pala sa inyo mga organic viewers at silent viewers. Shout out po sa inyo.
Shout out na rin ako sa aking mga kasama sa YT. Hindi ko na maisa-isa dahil walang listahan, nakakalimutan ko. Next time na lang. Sa susunod na po, babawi ako sa inyo sa mga kaibigan ko sa YT. Ambak-ambak bakti, ambak-ambak Meron bakti. nga pala akong naalala si Sir John Santiano. Sir, shout out sa inyo, sir. At kay Sir John Xiaotong, shout out po sa inyo, Sir John Xiaotong. Yan, shout out po sa inyo. Pero pala, naalala ko. Naalala ko, pero bigla ko rin nakalimutan. Paktay. Pasensya na po sa susunod na po, mga kaibigan ko sa YT, mga dudes. Susunod na shout out dahil wala tayong listahan. Yan, kakabit natin yung mga lods, pambelt, inbelt para testing natin kung under, kung hindi ba tatagas. Yan, kabit muna natin. Yan, yan na. Diyan na, ilagay natin yung belt. At yan mga lods, pinaandar natin at silipin natin sa ilalim kung wala bang tagas. Ako yung nakaantabay at ating agad yan, papatayin agad natin pagka may tumulo dahil baka umabot sa motor. Tingnan natin, yan nakauna. Yan o. Nilabhan natin yung basahan na itinrapo kanina dyan, ipinunas sa kanyang katawan. Yan din natin lalabhan dahil wala tayong labahan. Ayan, silipin natin mabuti sila mga lods. Mukhang wala. Mabuti na lang at meron tayong mga na itabi na mga gasket. Kahit hindi sa kanya pero umobra naman. Kaya yan tuyong-tuyo, walang tagas. Kayo, kung hindi yung umobra yung gasket na pinalit natin, malamang suli itong maghihintay na naman kami dahil wala na daw. Last na tong gearbox na nabili. Kaya binili na ng may-ari kahit hindi magkasukat. Ayan. Buti naman at walang awas, walang tagas. At yan, ito yung punong may-ari ng Marites. Gusto niya malaman talaga kung okay na ba. Yan, shout out sa iyo, Tin. Yan yung punong may-ari, si Tintin. At yan, ayos mga kaibigan. At narimedyohan natin.